Hello everyone! Welcome back to AlexSub channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang bagong feature ng ating 4DOF robotic arm, ang color sorting. So ano nga ba ang kayang gawin nito? Basically, nilagyan natin ng TCS3200 color sensor ang ating robotic arm para makakita siya ng kulay ng mga objects sa harap niya. Once na makadetect siya ng red, green or blue na bagay, automatic siyang gagalaw at lilipat yung object sa tamang lugar. Ideal ito para sa automation projects, learning applications at Arduino-based robotic systems. Kaya naman, kung handa na kayong matutunan kung paano nag-work ang 4DOF color sorting natin, tara, simulan na natin. Bago tayo dumiretso sa code, umpisahan muna natin dito sa ating wiring. So let's check kung paano natin i-connect ang mga parts. Unahin natin ang 4 na servo motors na bumubuo sa 4DOF robotic arm. We have the way servo na nakakonect sa D3 ng sensor shield ng ating Arduino Uno, shoulder servo na nasa D5, elbow servo sa D6, at yung gripper servo na nakakonect sa D9. So tip lang guys, siguraduhin naka-common ground ang lahat ng servos at stable ang 5 volts power para iwas sa biglaang reset si Arduino. Next, punta naman tayo sa color sensor natin. So ito ang connections ng ating TCS3200 color sensor. So una, connect the S0 sa D12, S1 sa D13, S2 sa D10, S3 sa D8, at ang out pin naman ay sa D11, and also ang VCC at ground ay nakakonect sa 5 volts at ground ng ating Arduino. Ngayon, kung mapapansin nyo sa diagram, meron tayong 2 joystick modules para sa optional manual control ng ating robotic arm. So kung gusto nyong subukan ang manual mode, pwede nyong gamitin ang mga joystick na to para igalaw ang bawat joint ng arm manually. At kung interesado kayong matutunan kung paano i-set up at i-code ang manual joystick control, panoorin nyo yung dedicated video tutorial natin tungkol sa 4DOF robotic arm code and diagram. So balik na tayo sa ating wiring. Ito naman ang mga connections nila. So yung unang joystick sa left ay may x-axis sa A0 at y-axis sa A1. Yung pangalawa naman ay nakakonect ang x-axis sa A2 at ang y sa A3. So lahat ng joystick modules ay nakashare ng common VCC at ground na galing mismo sa Arduino board. Para naman sa power ng buong setup, gumamit tayo ng AC to DC switching power supply. Ito ang nagko-convert ng 220 volts AC mula sa outlet papuntang stable 5 volts DC output na siyang ginagamit ng ating servos at iba pang components. Yung 5 volts at ground output ng power supply ay diretso natin kinokonekta sa power rails ng sensor shield para masigurong sapat at tuloy-tuloy ang kuryente ng buong robotic arm system. So ayun lang naman ang wirings natin. So halos kagaya lang ito ng ating 6DOF robotic arm. At dahil tapos na tayo sa ating wiring, dumako naman tayo sa ating code. So bale, ito ang ating code guys. Explain ko sa inyo part by part para may idea kayo kung paano ba talaga siya nag-work. So sa umpisa ng code, nag-include tayo ng servo library. Tapos, dineclare natin ng 4 na servo objects. The servo waist, servo shoulder, servo elbow, at servo gripper. Then, ito naman yung parang ready stance ni robot bago siya gumawa ng kahit ano. Ito rin yung safe position kung saan walang naiipit na wire, object, o mismong parts ng robot. So, importante ito lalo na kapag kaka-power on pa lang ng system para sure tayong nasa neutral ang mga joints at hindi gagalaw ng delikado si robot. So next, we define which digital pins are connected to the TCS3200 color sensor. So make sure na naka-align ito sa actual wiring diagram mo para gumana ng tama. And after that, we declare variables named red val, green val, and blue val. So dito isi-save ang mga pulse output ng TCS3200 na ginagamit to determine whether the detected color is red, green, or blue.
Tapos, dito naman sa setup function, ina-attach natin ang servo sa kani-kanilang pins at sineset din natin ang color sensor sa 20% scaling para hindi masyadong harsh ang light reading. And then after that, gagalaw muna ang robot sa initial position using our move arm function. Next, sa loop function naman, tuloy-tuloy lang ang pagbabasa ng kulay gamit ang read color function. So kapag may nakita siyang valid color kagaya ng red, tatawagin niya ang red task. Kapag green naman ay green task at kapag blue naman ay blue task. Tapos, kung wala naman siyang na-detect na kulay, may mapiprint lang sa ating serial monitor na no valid color detected. Dito naman sa part ng code na ito, binabasa natin ang RGB values mula sa TCS3200 color sensor gamit ang read color function. So, anong nangyayari dito? Bale, iba't ibang combinations ng S2 at S3 pins ang ginagamit para piliin kung aling color filter ang babasahin ng sensor. So, meron tayong low and low for red filter, high and high for green filter, at low at high for blue filter. So, bawat tawag ng read color value ay magbibigay ng pulse duration na nagre-represent ng intensity ng kulay. Tapos, dito naman sa part na to, ang trabaho ng mga ito ay alamin kung alin ang dominant color based sa pulse readings. So, sa is red, tinatest natin kung mas mababa ba ang red reading kaysa sa green at blue, at kung ito ay mas mababa sa threshold na 60. So, ganun din ang logic para sa green at blue. So, note lang, ang threshold na 60, 90, etc. ay based sa calibrated values na nakuha mo sa actual testing. So, pwede itong i-adjust para mas accurate ang detection. Next, ito naman ang move smooth function na nagpapagalaw sa servo ng dahan-dahan o smooth. So, step by step, tinitest muna kung pataas or +1 o pababa, -1 ang direction. So, gumagalaw siya sa 1 degree lang papunta sa target position. May delay na 10 milliseconds kada step para smooth ang galaw. At pagdating sa dulo, sinisigurado niyang nakaset ang final position at na-update na ang current pulse. Sunod, ito naman ang move arm ng ating shortcut function para galawin ang lahat ng servo ng sabay-sabay. Tapos, dito naman sa bawat task function like red task, ito ang nangyayari. So, magte-check muna tayo ng gripper, bubuka, sasara, para siguradong gumagana siya. And then, gagalaw na si robot step by step. Kukunin ang object, ililipat sa designated drop area, babalik sa original position, and then same flow din para sa green at blue. So, lahat ng movements ay smooth gamit ang move smooth function para hindi abrupt lang ang galaw ng servos. So, itong part na to ng code ang medyo challenging. Minsan hindi ito matama sa object, minsan may sabit, o parang may sariling buhay ang servo. Kaya importanteng i-calibrate nyo ang movement values ng robot based sa actual physical build. May mga factors kasi na nakakaapekto tulad ng orientation ng servo, tightness ng joints, center of gravity, at alignment ng gripper. Tapos, kung hindi aligned, no worries, normal lang yan. Ang solution ay manual testing plus adjustment. And good news guys, meron tayong separate calibration tutorial video na para dyan. Kaya panoorin nyo muna yon kung gusto nyo ng smooth na movement sa bawat joint. So, balik tayo ulit sa ating code. So, sa simula ng bawat task, nagsa-self-check ang gripper, bubuka at sasara ng ilang beses. Kung may maipit man, marirelease agad bago pa magsimula ang main task. Safety feature na rin to just in case. And that's it guys for our code. Recap lang ulit tayo sa flow ng buong system. So una, ang robot ay magwe-wait sa kanyang initial position. So habang naandun siya sa position na yon, continuous lang ang color reading. Pag may na-detect na kulay, proceed sa grip, and then pick, then move sa designated na kulay, and then drop, and then return to base. So again, pag walang kulay, nakatigil lang si robot. So simple, responsive, at perfect para sa automated sorting projects lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa Arduino Robotics. So dahil tapos na tayo sa ating code, pwede na natin to i-upload sa ating Arduino Uno at itest ang 4DOF robotic arm.
So there you have it guys, our color sorting robotic arm using the TCS3200 is a success. So kung makikita nyo, kahit simple lang yung setup, nagawa pa rin nating i-detect at ihiwalay ang iba't ibang kulay gamit ang sensor at mga servo. So thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bagong tutorials. This is Alexa powering up your projects. Kita-kits sa next video.